mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new Ojimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Naku, Tuesday na naman. Ang bilis ng araw ngayon, ang panahon, Jimwa. Tapos sa Thursday, birthday ko na mga buweks. Ano ba yan? Nakakaloka naman. Napakabilis ng panahon. Grabe, Diyos ko Lord, ano ba? Sana forever young tayo, Jimwa. But anyway, okay lang yan. Kahit na uugod-ugod na tayo at nanginginig na ang ating mga boses, mag-vlog pa rin tayo. Charot, Jimwa. Anyway, hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-like. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Jimbo! Anyway, mga buwaks, ibuga na natin to dahil may pasok ako mamaya, no? Anyway, eto na. Nagkita na nga si Papa Nawat at saka itong si Tandang Osmel. Zoza, ayan no, hindi ko alam kung binisita ni Osmel sa Thailand si Papa Nawat kasi walang caption doon. Or si Papa Nawat ang bumisita kay Osmel. O Jimwa, kasi nga nagkita recently si Papa Nawat at itong si Raul Rocha na isa sa mga may-ari ng Miss Universe organization. Jimwa. Samantala, eto na. Ngayon ngang nagkita itong dalawang ito, ayan, binantaan na ng mga pageant fans. Itong si Papa Nawat, nakakaloka, no? Na mag-ingat daw ito kay Tandang Osmel, mga buweks, diwa. Hindi ko naman alam kung bakit nila sinasabing ganon. Baka siguro alam nila ang kamandag nitong si Tandang Osmel, di ba? Alam nyo naman, ang naging galawan nito sa Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico. O, Jimwa, nakakaloka ito mga buweks, ha? Ang alaga niyang si Venezuela, Diva, pati na si Mexico ay talaga naman umarangkada ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe 2024 na naganap sa Mexico. Di ba mga alaga yan ni Tandang Osmel, mga buweks, alam nyo na, no? Mga latik ang namayagpag sa Miss Universe 2024 last year, di ba? Kaya naman talagang naaalarma lalo na ang mga pageant fans sa Asia na baka daw ma-hypnotize itong si Papa Nawat ni Tandang Osmel. Kasi nga iba ang aurahan nito, iba ang kalibre nito, mga buweks talagang, ay! Baka mamaya gayumahin ng bonggang-bongga ni Osmel itong si Papa Nawat, di ba? Nakakaloka ito. Well, sa akin, no, personally, sa tingin ko naman, mga buwets, no, etong si Papa Nawat, hindi naman yung basta-basta magpapauto. Di ba? Grabe, kumbaga, ang tagal niya na yan sa mundo ng pageantry. Hindi yan magpapauto ng ganyan. At may sarili yang desisyon si Papa Nawat, no? Hindi basta-basta yung papayag sa mga ganyan-ganyan, di ba? Masyado siyang smart, di ba? He's smarter than Osmel Zosa o kaya nga baka kay kesa doon kay Raul Roche, di ba? Kaya hindi ito basta-basta magpapadala sa mga ganyan-ganyan. Siguro sa mga hype-hype, ganyan-ganyan. Pero kung sasabihin mong uunahan mo ko sa aking mga desisyon, I don't think Papa Nawat will do that, no? Talagang kilala natin si Papa Nawat na meron itong sariling desisyon, may palabra de honor, di ba? At hindi nito hahayaang mapaimbornal ang Thailand and the Philippines, di ba? So ayan, magtiwala lang tayo kay Papa Nawat, no? So sa mga naalarma dyan na magkasama na sila, kalma lang, no? Hanggat hindi pa natatapos ang Miss Universe, kalma lang ngayong taon, di ba? But anyway, ito pa. Nakakaloka naman ito, mga buweks, no? Ayan na nga. Nilabas na ni Papa Nawat ang kanyang talagang punong-puno ng diamonds at white golds. Diba, nakakaloka ang corona ng Miss Universe Thailand. Nakakaloka ito.
Winner na winner ang ganda ng corona ha, in fairness ha. Hindi siya pinattern sa Miss Universe crown. Ayan yung mga tinatanong ng mga, anong tawag dito, ng mga pageant fans, no? Though yung mga ibang mga ibang pageants na Miss Universe sa iba't ibang bansa, medyo pinattern sa Miss Universe crown ngayon, no, nagawa sa Philippines. Pero ito nga kay Papa Nawat ay hindi naka-pattern doon, no? Kasi kumbaga normally nakaganon 'di ba, naka-pattern katulad nung sa sa Mikimoto, yung mga ganyan-ganyan pina-pattern nila 'di ba? Pero itong kay Papa Nawat iba, ayan 'no. Ngayon, ito ang mga naglalabas ang mga balita, mga buweks, nakakaloka ito. Legit ito, baka hindi nyo pa ito nakikita sa sa Instagram account ni Papa Nawat. Ang sabi nila, bakit daw almost copycat, ayan sa Miss Cosmo Crown. O, di ba? Nakakaloka ngayon yung mga pageant fans, binabalikan nila ngayon yung mga corona. Di ba nung last year, sa Miss Cosmo, nagpagawa sila ng mga corona, 'di ba? Yung mga halimbawa, mag-aano ka ng corona, magdi-design ka, tapos isa-submit mo sa kanila and then aaprubahan kung sino yung mananalo doon na Miss Cosmo, 'di ba? So yung nanalo nga doon, yun yung crown ngayon ng Miss Cosmo organization, yung nakay Tata, Julia Street, no? Permata Julia Street. So ngayon, sinasabi nila, similar daw itong koronang ito ni Papa Nawat ng Miss Universe Thailand doon sa Miss Cosmo. So ano nga ba talaga? Talaga ba talagang ito, talaga bang binabardagol ito ni Papa Nawat ang Miss Cosmo? At sinasabi ng mga pageant fans na ito daw, koronang ito ay isa doon sa mga choices na mga submit doon sa sa pa-contest ni Bawang last year sa mga corona, no? Na pagpipilian sa Miss Cosmo. Nakakaloka ito, mga buweks, no? Sana pabulaanan nito ni Papa Nawat. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga corona na yun. Wala na akong time para hagilapin sa pinaka-bottom, no? Yung mga uploads ng Miss Cosmo organization. Kasi ang dami-dami ng mga pictures doon. At saka videos. Pero ito nga ang sinasabi nila na si Papa Nawat daw ay talaga daw sinasabutahe ang Miss Cosmo. Nakakaloka. Parang hindi naman totoo. Parang hindi naman ganon. I think Papa Nawat, he has his own crown designer, no? Or designers. Panigurado ko, why Papa Nawat will copy Miss Cosmo organization's crown? Why? He's very rich. He has a lot of money. He has a lot of resources to make her own crown. Di ba? So I believe Papa Nawat didn't copy Miss Cosmo. O di ba? Higupong higup tayo, mga buwet. Alam niyo yan. Nakakaloka ito kasi nga daw, ito daw crown na ito ay galing daw sa Miss Cosmo. Ay yung mga nagbubuga diyan, yung mga yung mga fans ng Cosmo organization, no, or Cosmo pageant, no, talagang dinidikdik nila si Papa Nawat. Nakakaloka itong mga ito. Diyos ko Lord, ewan ko na lang talaga, no. Mukhang maganda itong corona na ito. Knowing Thailand always produce beautiful crown, di ba? Sa international pageant. Ganun din sa national pageant nila. So kudos naman dito kay Papa Nawat. Ang sabi dito ni Papa Nawat, the crown titled My Universe. Ang taray, di ba? My Universe talaga, designed by Ricardo Patraca. O, diba? Sino kaya yun? Mukhang kundi Latik ito o Pinoy ito, mga buweks. Ay, nako. Exciting naman. Is inspired by the universe where everything converges around it. Places Thailand at the center of the universe. Ayan pa nga yung mga sinasabi ng mga mga buweks, ng mga pageant fans, no? Lalo na yung mga Pinoy, mga Indo, ayan, nag-aano na rin. Sinasabi daw na Thailand at the center of the universe. Ano kaya ito? Sign na daw ba ito na sa Thailand na talaga mapupunta ang corona, ang susunod na corona ng Miss Universe, di ba? At the center of the universe nga daw ang Thailand, mga buweks. Ayan na, nakakaloka. Yan ang mga bugahan, no? Baka daw mamaya talagang Thailand daw ang makasungkit ng corona, no? Kung magkakataon, di back to back ang Miss World at saka ang Miss Universe, mga buweks, alam nyo na. Nakakaloka ito, di ba? Saan na mapupunta ang pains, di ba? Saan na mapupunta ang pagpag, di ba? Magagalit na naman ang mga mga kababayan natin at saka mga Indo di Lulo, di ba?
Baka mamaya makita natin magsanib puwersa ng mga Indo di Lulu at saka mga pins, no? Mga pigs. Mga pignoys. Nakakaloka itong mga bardagulan ng mga Pinoy at saka mga Indo, no? But anyway, syempre aabangan natin yan, di ba? Sana wag namang mamekos-mekos ang Miss Universe, no? Lalong-lalo na nandyan si Papa Nawat, di ba? Kasi nakuha niya na yung loob ng mga Pinoy. Wag naman sana niyang sayangin, di ba? But anyway, ito pa mga Bex, no? Well, nung last week, naganap nga yung homecoming parade ni Opal Suchata. Ayan, no? Pero naging controversial pala ito, mga buwek, sa akaloka. Ang sabi dito, Opal's homecoming parade angered some people. Ayan, hindi naman lahat, no? Some people daw. Kasi ang dami nagrereklamo, mga buweks, dun pala sa parada na yon. Hindi siya na-highlight doon sa pa-live nila, no, ng TPN. Pero may mga nakuha ng mga videos and photos. Ayan, may mga nagrereklamo, mga chay-chay, na sinasabi nila, ito translated, ito sa, sa English. Ang sabi dito, I know that you won the contest and got the crown. But you didn't help pay for other people's car and house payments. To act like this makes it look even worse. Don't think that getting the crown will be great for everyone. O, di ba? Well, ito naman, ang masasabi ko naman dito, alam nyo, halimbawa, yung Philippines or kahit na anong bansa, pag nanalo ng corona, no, ng Miss Universe or Miss World, Miss Earth, Miss International, and so on and so on and so on. Well, for me, hindi naman talaga lahat ng ibig sabihin ng buong bansa o kahit na buong mundo ay nagse-celebrate, no? Hindi naman kasi majority or hindi naman, let's say, hindi naman 100% ng bansa ay talagang tutok sa pageant, no? Ibang-iba kasi ang pageant sa Olympics. Pag Olympics yan, talagang buong mundo yan, mga buweks, no? Buong mundo talaga pag Olympics ang naatutok diyan. Pero pag pageant, hindi naman 100% talagang tinututukan ng mga kababayan ng bawat bansa, di ba? So, kumbaga, mas gusto nila yung magtrabaho, mas gusto nila mag-focus sa mga kani-kanilang buhay kaysa sa beauty pageants, di ba? So, hindi siya parang hindi siya suportado ng alam niyo ng 100% ng mga kababayan mo. So ngayon, pag nagkaroon nga ng parada, 'di ba? Tulad niyan, ganyan, no? Na nagkaroon siya ng parada. So ngayon nagrereklamo nga ang mga kababayan niyang Chay-Chay kasi diyan sa Thailand talagang lalo na diyan sa Bangkok napaka-busy niyan. Napaka-busy ng city niyan. Kumbaga ang daming talagang papunta ng trabaho, ang daming mga alam niyo nagmamadaling mga sasakyan, ang bibilis ng mga sasakyan diyan, mga buweks. Kahit na sa ano pa sa tatawid ka dun sa no, sa nila, sa tawiran nila. Talagang bumabarurot ang mga sasakyan, mga buweks, walang takot. Ang swerte mo na lang kung may mabait na hihinto sa'yo para makatawid ka, mga buweks. Pero ganyan kabisa yung Thailand, no? Ang iniisip ko lang, kung nagpaparada sila ng ganyan, yung homecoming parade, dapat inorganize nila yung, kumbaga yung, anong tawag dito? May tawag dito sa Australia, yung detour, di ba? Or detour, parang ganon. Yung parang, may nilalagay silang, signage na, halimbawa, block itong, anong tawag dito, itong road na to, dapat meron silang, alam mo yon shortcut. Ayan, shortcut ang tawag sa atin. Para at least, hindi nagkukos ng traffic, di ba? Tingin ko, ito talaga yung ito rin yung naging, I'm not sure pero parang ito yung parang nakikita kong problema rin kung bakit hindi na nagaganap yung homecoming parade sa EDSA, di ba? Kasi nga, sobrang busy na rin sa EDSA. So, kung gagawin pa nila yan, sobrang traffic, di ba? Kaya ang ginagawa nila sa Mall of Asia na lang, ayan, no? Which is, okay lang naman, at least, di ba, iwas sa aberya, sa abala, sa traffic, no? Kaya nga lang, etong kay Opal Suchata, talaga namang, ginisa siya ng ibang mga kababayan niya, no? Which is, nakakalungkot lang. Pero, syempre, naintindihan din naman natin yung mga hinaing ng mga kababayan niya. Siyempre, magtatrabaho yung mga yan. And then, yung homecoming parade nga, isa talagang malaking aberya yan para sa kanila, no? Pero, I'm pretty sure, yung mga kababayan ni Opal Suchata, very, very happy sa kanila, sa kanilang natamo ng kanilang reyna para sa karangalan ng kanilang bansa. O, diba? So, kudos pa rin kay Opal Suchata. Siguro yung mga ibang hindi lang natutuwa, siguro mangilan-ngilan lang yun. But definitely, majority of her,
fellow Thai, no? Kasi gustong-gusto talaga nilang magka-corona. I'm pretty sure, tuwan-tuwa na yung mga yan, di ba? But anyway, mga Buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Buweks, and I love you all. Bye! See ya!